Madaling inubos ni Riley ang gatas at nagpaalam na sa lolo niya. Di na siya kumain ng agahan. Wala siyang gana dahil sa dami ng iniisip. Matapos niyang makita ang anino sa gate ng madaling araw ay di na siya nakabalik sa pagtulog. Pabaling-baling lang siya sa kama, iniisip kung ano ba ang nakita niya. Kung tao ba talaga yon o halaman lang na nagkorteng tao. Iniisip din niya na kaluluwa yon ng nanay niya. Dahil sa bahay na yon din nangyari ang krimen na kumitil sa buhay ng nanay niya. O baka kapitbahay lang yon na umihi ng oras na yon. Alas 6 pa lang nang makarating si Riley sa eskwelahan. Gusto niya na wala pang tao sa paligid. Gusto niyang mauna at mapag-isa sa classroom nila. Pero nagkamali siya. Naabutan niya si Leo sa upuan nito at nakatingin sa bintana habang sumisipol. Nakatalikod ito sa kanya. Nasa loob ng bulsa ng varsity jacket ang mga kamay nito. Nagdalawang isip siyang umupo. Sarado pa ang library at ayaw niyang tumambay sa bench. Nagtaka siya dahil madalas na late si Leo. Pasaway ito sa klase. Teacher ang tiyuhin nito kaya di bumabagsak sa kahit anong subject. Ganoon din ang mga barkada nito. Tahimik siyang naglakad at naupo sa likod sa kabilang banda. Nagulat siya nang magsalita ito at binanggit ang pangalan niya dahil di naman siya gumawa ng ingay. Tumayo si Leo at dahan-dahang lumapit sa kanya. Kinuha nito ang isang upuan at binagsak sa harap niya. Napatalon siya sa gulat. Muli nitong kinuha ang bag niya at tinapon ang laman sa sahig, gaya ng ginawa nito kahapon. Natapon ang kanin at ulam na tanghalian niya sana. Niluto pa ito ng lolo niya. Lahat ng gamit ay nagkalat. Sinipa rin ito at inapakapaka ng mga gamit niya at nadumihan ang assignment na sinulat niya kagabi. Umupo siya at pinulot ang pritong itlog na puro alikabok. Muli niyang pinasok ang mga gamit sa bag at sinuot ito. Tatambay na lang siya sa bench. Naiiyak na naman siya. Puyat siya at pagod na ang isip at puso niya. Gusto niyang sigawan si Leo. Gusto niya itong batuhin ng matigas na bagay. Gusto niya itong saktan. Gusto niyang matakot ito sa kanya para lubayan na siya. Nakipagtitigan siya sa binata. Pinanlisikan niya ito. Nakangisi lang ito sa kanya. Napakademonyo talaga nito. Ibang-iba ito kay Leia na mabait at mukhang anghel. Hindi niya alam kung ano ang nagawa niya kahapon para guluhin na naman siya nito ngayong umaga. Hindi naman niya pinatulan si Leo kahapon kahit gusto niya itong saktan. Mas lalong lumapad ang ngisi nito. Ano, iiyak na naman ba siya? Papayag na lang ba siyang masaktan dahil lang nagmahal siya ng kapwa babae? Ito ba ay isang malaking kasalanan na dapat niyang pagbayaran ng ilang buwan? O baka mali lang talaga ang taong minahal niya? Alam niya na balang araw ay sasabog siya. Alam niyang darating ang araw na papatulanan niya ito. At ngayon na nga ang araw na yon. Nagdilim ang paningin niya. Buong lakas niya itong sinuntok. Bumagsak ito at gulat na gulat. Napatingin ito sa kanya. Hindi makapaniwala na kaya niyang lumaban. Nagulat din siya sa ginawa. Na kaya na niyang manakit ng tao. Ni minsan ay di niya nagawa yon kahit papaubos na ang pasensya niya. May lakas pala siyang ipagtanggol ang sarili. Payat siya at di katangkaran, kaya madali siyang nagugulpe ng tropa ni Leo. Pinahid niya ang pawis na dumaloy sa panga.
Huminga siya ng malalim habang nakatingin kay Leo. Tumindig ang mga balahibo niya nang tumawa ang binata. Mahina sa una hanggang sa lumakas ang tawa nito. Nangilabot siya ng husto at dumagsa ang iba't ibang takot sa katawan niya. Gusto niyang tumakbo palabas. Tatakbo na sana siya, pero nahawakan ni Leo ang buhok niya at marahas na hinila. Hindi siya nito binitawan. Umiiyak na siya sa sakit at nagmamakaawa na siya, pero di ito nakikinig. Tumatawa ito, tawa ng isang demonyo. Nagdasal si Riley ng tahimik. Pumikit siya at hiniling na sana may dumating. Nagulo ang mga upuan dahil pilit niyang hinila ang buhok. Kinakalmot niya si Leo at sinisipa, pero napakalaki ng katawan nito. Tinapon siya nito sa dingding. Napasigaw siya sa sakit ng katawan. Tingin niya na bali ang braso niya. Sumigaw siya ng tulong. Maya-maya pa ay bumukas ang pintuan at pumasok sa loob ang mga tropa ni Leo. Nakangisi ang mga ito. Nanindig ang mga balahibo niya. Gusto niyang tumakbo kahit may nakaharang na lalaki sa pintuan. Ang isang lalaki ay sinara ang mga bintana at binaba ang mga kurtina. Ayaw niyang manatili roon. Natatakot siya, hindi lang kay Leo, pero pati na rin sa 3 pang mga lalaking bagong dating. Trap ba ito? Ano ba ang plano ng mga lalaking to sa kanya? Tumayo siya at sinuot ang bag, pero di pa siya nakakahakbang nang lumapit si Leo at pinalo siya ng matigas na bagay. Bumagsak siya sa sahig at unti-unting nagdilim ang paningin niya. Huli niyang nakita ang paglapit ng mga kaibigan ni Leo. Nagising si Riley dahil may tumatapik sa pisngi niya. Nang imulat niya ang mga mata, ay nakita niya ang dating kaibigan. Natatawa ito sa kanya. Inalam niya kung anong oras na. Ang sabi nito ay 11:00 na raw. Ibig sabihin ay matagal siyang nakatulog sa sahig. Tinulungan siya nitong tumayo. Inisip niya kung ano ba ang nangyari. Walang ibang tao sa classroom maliban sa kanilang dalawa. Nang maalala niya ang nangyari ay sinuri niya ang sarili. Bukod sa sakit ng ulo ay wala naman siyang naramdamang kakaiba. Wala ring nawala sa mga gamit niya. Grabe ang takot niya kanina. Akala niya ay katapusan na niya. Mabuti na lang at ayos lang siya. Sanabihan siya na suspended daw ang klase buong araw. Nagpasalamat siya dahil gusto na niyang umuwi. Akala niya ay dahil sa sama ng panahon kaya nasuspende ang klase. Pero hindi. May isang krimen ang nangyari sa eskwelahan nila. May gurong natagpo ang wala ng buhay sa loob ng kotse nito sa parking lot. Hindi pa alam ng mga pulis kung ano ang motibo ng krimen. Puno ng dugo ang katawan at may kutsilyong nakabaon sa dibdib ni Mr. Ernesto. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Ganoon ang guhit niya kagabi. Si Mr. Ernesto ay may kutsilyong nakabaon sa dibdib at wala ng buhay. Tumulo ang luha niya at nagtungo sa banyo. Kailangan niyang mag-isip ng matino. Nagkataon lang ba ang nangyari o totoong buhay ang ballpen na ginagamit niya? Siya ba ang may gawa nun sa matandang guro? Galit lang siya kagabi dahil sa mga nangyari. Galit lang siya sa ginawa ni Leo at sa pagpapahirap ni Mr. Ernesto. Pero hindi niya kagustuhan na magkatotoo ang ginuhit niya. Kahit kailan ay di niya gugustuhing may mamatay dahil sa kanya. Pero bakit iniisip niyang may kinalaman ang ballpen sa nangyari sa guro?
Matagal na niyang nararamdaman ang takot sa ballpen dahil parang humihinga ito. Nung una niyang iguhit si Leia, ay narinig niya ang sinabi ng ballpen na dapat na siyang magtapat. Kaya ginawa niya. Nagtapat siya kay Leia. Kagabi, parang sinasabi ng ballpen sa kanya na iguhit ang guro. Kaya ginawa niya. Nang makapasok siya ng banyo ay napasigaw siya. Ang kanyang buhok ay napakaiksi at hindi pantay ang gupit. Paniguradong si Leo ang may gawa nito sa kanya. Kumuyom ang kamaon niya. Kinuha niya ang basurahan at binato sa salamin. Sumusobra na sila. Nananahimik na siya, nagtitiis, pero ayaw siyang tigilan ng mga ito. Dapat ay matagal na niya itong sinumbong sa mga pulis at sa lolo niya. Pero ayaw na niyang maragdagan ang problema ng lolo niya. Baka magpunta lang ito sa eskwelahan at hanapin ang mga nanakit sa kanya. Baka mabaligtad pa siya at mapatalsik. Masisira lang ang pag-aaral niya. Pinunasan niya ang luha. Kaunting panahon na lang at aalis na siya sa lugar na ito. At di na niya makikita si Leo at ang mga kaibigan nito. Binuksan niya ang gripo at binasa ang buhok niya upang tumuwid ito. Aayusin na lang niya ang gupit sa buhok niya pag nakauwi na siya. Siguradong mag-aalala na naman ang lolo niya. Tama nga siya. Sinalubong siya ng lolo niya sa gate. Gulat na gulat ito. Maayos siyang umalis kanina pero umuwing madumi ang uniform, sira ang sapatos at halos makalbo. Umiyak siya sa bisig ng lolo niya. Alam niyang marami itong tanong pero mas marami siyang tanong sa lolo niya. Kung saan galing ang ballpen na bigay nito. Kung totoo bang buhay ito at kung ito ang may kagagawan sa nangyari kay Mr. Ernesto. Dahil kung totoo mang may mali sa ballpen na ito, ay kailangang di na niya ito gamitin sa pagguhit kahit kailan. Kinausap siya ng lolo niya pero di siya nagsabi ng totoo. Di na siya naghapunan at maagang pumasok sa kwarto niya. Bago niya sinara ang pintuan, ay narinig niya ang lolo na nagsalita. Halos bulong lang yon at di niya alam kung tama ba ang narinig niya. Sa silid ay umiyak na naman siya. Kung di niya sana nagustuhan si Leia, wala sana siya sa impyerno ngayon. Nakaupo siya sa sahig at nakasandal ang likod niya sa kama. Niyakap niya ang sarili. Masakit ang ulo niya at may mga pasa siya. Halos matanggal din ang ngipin niya sa harap. Siguro dahil yun sa pakikipagbuno kay Leo. Nakakainis ang lalaking yun, pati ang mga kaibigan nito. Sana mawala na lang sila sa mundong to. Tumayo si Riley. Nagpunta siya sa lamesa at ginuhit si Leo. Halos masira ang paa ng mesa dahil sa gigil niya. Ginuhit niya ito na nakahiga at naliligo sa sariling dugo. Minumura niya ito ng paulit-ulit. Nang di siya masiyahan, ay tinusok niya ng ballpen ang mga mata sa drawing niya. Pinaraanan niya din ng ballpen ang katawan nito hanggang sa mapunit ang papel. Paulit-ulit niya itong tinusok hanggang sa mapagod ang kamay niya. Umiyak siya ng umiyak. Tinignan niya ang drawing. Bakit ganon? Kahit galit na galit siya, natatakot pa rin siyang magkatotoo ito. Nilukot niya ang papel at tinapon sa basurahan sa gilid ng mesa. Ang ballpen ay nilagay niya sa isang kahon at nilock yun. Pagkatapos ay nilagay niya sa loob ng aparador.
Umaasa siyang di na mauulit ang nangyari kay Mr. Ernesto. Pero nagkamali na naman si Riley dahil muli na namang naulit ang nangyari.